Hello po mga kabayan, kalingap, kabisnes kapapi. Muli nagbabalik po, Analisa Reality Vlog. Kumusta po kayo? Reaction po tayo ngayon bago pa man dumating yung ribbon cutting sa bahay ni Beyonce. Pero bago ang lahat, thank you po to my new subscribers. Welcome po sa aking munting kubo. Mga silent viewers, nandyan sa comment section, nagta-thumbs up, nagsishare po ng aking mga ginagawang reaction. Thank you po. Ang support na rin natin, ang sila Kalingap Rab, ayan, sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, mga kasamahan ko rin pong mga reactors dito sa Kalingap, mga Karepa reactors, and also sa Kabisnes Official, support po natin si Pinuno Kabisnes, no? Pati yung si Papa Dins TV at yung Kabisnes channel, Kabisnes Family Channel po nila, at ang mga kasamahan ko rin pong mga reactors dito sa Kabisnes. So ito ngayon ang aking papasadahan natin bago pa man dumating yung ribbon cutting, hahabol po tayo. Sobrang busy po talaga. So ito, abot kay Beyonce sa EDSI. Vlog nila Kalingap Rab, bumisita doon sa bahay. Nakita natin na mayroon na mga tawag dito, muebles. Ano ba yung Spanish, no? Meron ng mga gamit na nailagay doon pagpasok ni Kalingap Rab. Nandoon din yung nanay ni Beyonce. Yung tatay niya nandoon, mga kapatid, nag-aayos-ayos din. So, alam mo natin na na-postpone dito. Supposed to be, ang ano talaga ni Kuya Balis noong March 1. Pero, syempre, wala pa na tubig, wala pang kuryente, kaya na-delay. So, para kay Beyonce, mas gusto nga niya, pabro sa kanya, na ma-delay. Or kahit hindi na nga daw mag-ribbon cutting. Nag-aalala siya. So, ano po ba ang pinag-aalala ng ating Beyonce? So, mag-aatas na lang po ako sa last part ng kanilang naging pag-uusap ni Edo. Kasi sinundo ito doon sa kanyang OJT. Kasi graduating to si Beyonce sa grade 12. At ngayon, siya, yung malungkot. Malungkot na masaya. May naalala siya ng mga binanggit ni Edo noon na nakasuporta siya kay Beyonce hanggat andyan ginagawa yung bahay pa nila hanggang sa matapos. So yun ang ni Beyonce ngayon na sabi nga niya, nalulungkot. Sa totoo lang napanood ko yung video, parang naluha siya dahil ayaw niya pang mag-ribbon cutting kasi yun ang tinandaan niya na pag natapos na yun, wala na ang love team nila ni Edo. Which is ayaw niyang mawala. Hindi lang yung love team, ayaw niyang mawala si Edo sa kanya. At doon sa part na yon, nagmuni-muni siya. Talagang inarok niya yung sarili niya base sa aking pagtingin doon sa video na yon. At sinabi na nga dito ni Beyonce na mahal na niya si Edo at ayaw niyang mahinto kung ano yung pinagsamahan nila ngayon. So, ibig sabihin ba nun, mga kalingap is, di po ba nanligaw naman to si Edo. Kaya lang, totoo ba yun yung paliligaw? Hindi ba yun dahil lang doon sa episode na yun? Or talaga in real life, sila na ba talaga? Kasi nagsalita naman na si Beyonce na mahal na rin niya si Edo. Nakita ko yung reaction ni Edo, no? Alam natin yan, pinagdaanan natin yan, no? Huwag tayong yung nagliligawan, tapos mararamdaman ng lalaki na tinatanggap na siya, sinasagot na siya. Yun ang nakita ko kay Edo. Pakiramdam ko sa kanya, parang gusto niyang yakapin si Beyonce nung time na yun. Siyempre, nagpipigil siya, sabi nga niya. Parang ganun ba? Nagpipigil na lang siya. Pero siyempre, masaya yung ating Kalingap Edo. At ang tapang ni Beyonce, no? Ang tapang niya dahil, grabe, sinabi niya talaga yung tunay na nandito sa kanyang puso. Mabait na bata. Alam naman natin yun. Grabe yung sacrifice din niya. Tutulong sa nanay niya. Naglalabada sila noon para ma-survive yung pang-araw-araw nilang pangangailangan kasi yung tatay niya noon nagkasakit. Parang yung sa paa niya. Nahirapan. Nangingisda yung tatay niya . So ito, ayan. Abangan na lang natin yung ribbon cutting. Anyway, sinabi naman ni Edo na tuloy-tuloy pa rin na sila. Yung after, yung ibig sabihin nito, kahit mag-ribbon cutting na, kalimutan mo daw yan sa iyo. Huwag mong intindihin yung mga nasabi noon ni Edo. Kasi kumbaga, hindi siya noon, baliwala sa kanya. So ngayon, ayan, masaya tayo dahil nagkaaminan na at
andyan pa rin naman si Edo, hindi siya mawawala kay Beyonce, di ba? So support po natin na please, tuloy-tuloy lang ho, lahat po ng love team nila Kalinga Prab, suportahan po natin kasi ayan, naitutulong ho nila yan sa kanilang mga scholars. May mga pinapaaral po si Kalinga Prab. Ang iba dyan, wala mga sponsors. So, through doon po sa panonood natin, hindi tayo mag-skip ng ads, nakakatulong din po tayo sa kanila. Yan. So, maraming salamat po. Panoorin niyo po hanggang sa dulo. Siguro mga 8 minutes lang naman to. Salamat po sa suporta ninyo. So, maingay na po sa labas. Hindi po muna ako mag-shoutout. Maraming salamat sa inyong lahat. Lagi na rin nakasuporta sa akin. Unconditionally po. Thank you sa inyo. Hanggang dito na muna. To God be the glory. Meron nakakalungkot kasi dapat reading dating na na-postpone. Pasensya na. Okay lang pati kahit ma-extend pa ngayon. Bakit naman? Anong sinabi? Alala ko ba yung mga sinabi mo doon? Dati. Yung mga unang episode pa. Grabe, matandahin ka naman, oh. Limit ko na yun, eh. Saka yung mga Hindi makakalimutan nga ako. Yun lang yung hindi ko nakalimutan. Talaga yan, oh. Ano ba yan? Yun. Sabi ko nila. Kung anong gusto mo. Yan, sabi. Siyempre, para ano ba yan? Ganyan ko. Kasi sabi mo ba gano'n na pagka, suportahan mo na ako pag hanggang matapos yung bahay. Nag-aalala ako kasi makapaka-ribbon ka ito yung Sinabi ko ba yun? Wala sa memory ako yung yung mga araw na sinabi ko yun. Hindi talaga eh. Kailan ba? Wala akong sinasabing ganun talaga. Makakalimutin ako mga ganyan bagay. Kung yun man nasabi ko, pasensya na. Kasi hindi ko na patingin ko hindi ko susundin yung pangako yun. Kasi Hindi nga. gusto ko mas matagal eh. Paano yan? Kung mag-ribbon cutting na bukas eh, wala na pala ako dito. Yun yung sabi mo. Hindi na pala ako pwede makita ang wife dito. Yun yung sinabi mo sa akin. Kaya okay lang kahit ma-extend ka para matagal. Para matagal pa yung Alam mo, kahit magka-ribbon cutting bukas o hindi, wala naman akong pakili eh. Hindi naman mahalaga sa akin. Kasi, siyempre, yung sa atin na, parang iba na yun naman eh. Diba? Bakit ba? Huwag ka nga dito. Ano may klaseng tanong mo na yan? Bakit? Gusto mo na ba akong mawala? Ayaw mo na ba akong kasama dito? Gusto mo na ba akong mawala ang MC? O gusto mo na kamalitan ng partner? Ano ba? Siyempre hindi. Ano ko? Mawala yung MC. Ayaw mo mawala ang MC? Ayaw ko mawala. Seryoso ka? Seryoso ako. Ba't ka kasi nasabi ng ganun? Alam mo naman pag ikaw yung nagsasabi, hindi ko nakakalimutan. Nung una, kala ko hanggang dun lang yun. Ang sama natin. Kala ko hanggang friends lang tayo. Pero, ewan ko ba? Habang tumatagal, parang hindi ko na mawala sa sa mga nakaraan. Hindi ko mawala sa isip ko. Habang mas tumatagal,
lagi ako nandyan sa lahat ng ano, ng laban mo, sa mangyayari sa buhay mo ba? Totoo ba yan? Oo. Nagpapawisa na nga ako. Oh. Totoo nga. Totoo naman. Sige na, naniniwala na ako. Huwag mo naman lang isipin ng sagbara ng kung ano-ano. Kasi, Ikaw ba, hindi ka natatakot? alam mo, siyempre, itong nakaraan, siyempre, akala ko, ako yung vlog na yun. Yung nilagay sa vlog. Akala ko, tapos na dun. Siyempre, natatakot ako na magtapos. Nagpapakakulang ako dito. Pero, sa loob-loob ko, Ano? tataranta na ako talaga. Alam mo naman na ano, focus lang ako kila mama, sa pamilya ko, tapos sa pag-aaral. Basta na, sabihan mo lang ako pag ano, pag ayaw mo na. Walang ayaw, man. Akala ko ba, hanggang dulo yan. Dami mo iniisip mo, nakakapanibago ka. Ano, huwag ka magparang iisip ng mga negatibo, no? Isipin mo yung mga magandang bagay. Kaya na, ano, nangyayari sa'yo. Wala, hindi ko mapigilan. Bakit nasabi mo? Hindi ko mapigilan mag-isip. Bakit naman? Siguro ano, Siguro ay, okay ka na. wait ah. Dahil mahal na kita. As the leaves change color, I dive in. There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Naniniwala na ba ako dun? Kailan po ako nagsinungaling sa'yo? Like stars that never